Magandang araw mga bata! Kamusta? Hangad ko, kayo at ang inyong pamilya ay nasa maayos na kalalagayan at mayroong malusog na pangangatawan. Ako nga pala si Teacher Hazel Epistilla, ang inyong guro sa ikatlong baita. At maaari niyo akong tawagin Teacher Hazel. At para simulan ang ating bagong aralin, samahan niyo ako sa aking virtual classroom. Ano pang hinihintay niyo? Tara! At nandito kayo ngayon mga bata sa aking virtual classroom. At ating mag-aaralan ang mga bagong aralin sa MTV. Ngunit bago natin simulan ang bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Natutuhan nyo sa nakarang aralin ang tungkol sa pahayagan at mga bahagi nito. Tingnan nga natin mga bata kung inyo pang naalala ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Panuto. Tukuyin ang bahagi ng pahayagan na nasa larawan. Una. At ang tamang sagot ay editorial. Ikalawa. At ang tamang sagot ay anunsyo klasipikado. Ikatlo. Ang tamang sagot ay pamukhang pahina. Nakuha niyo ba mga bata ang tatlong tamang sagot? Mahusay, inyo pang naalala ang tungkol sa pahayagan. Mga bata, pamilyar ba kayo sa larong 4 picks 1 word? Magaling! So narito ang panuto. Puyin ang mga isinasaad ng mga larawan. Buuin ang mga salitang maglalarawan sa 4 na larawan. Gamit ang kahon upang matukoy ang bilang ng letra ng bawat salita. Una. Ang sagot ay simbahan. Ikalawa. Ang tamang sagot ay lomi. Ikatlo. Ang tamang sagot ay kape. Mga bata, saang lugar sa Batangas matatagpuan ang mga pinakitang larawan sa 4 picks 1 word? Tama! Sa Lipa City o sa lungsod ng Lipa. Alam niyo ba mga bata, ang Lipa City o lungsod ng Lipa ay tinaguri ang Little Rome of the Philippines. Bakit? Dahil sa napakarami nitong simbahan, na higit kumulang 50 ang bilang. Bukod dito, dinarayo ang lungsod ng Lipa ng mga turista o maging kapwa Lipenyo upang magbisita iglesia tuwing mahal na araw. Kilala din ang naturang lungsod sa mga pagkain ng goto, lomi, at maging kaping barako. Isa sa mga nakaugaliang magbisita iglesia tuwing mahal na araw ay ang pamilyang Castillo. Nakaugalian na ng pamilya na gawin ito taon-taon. Lilibot ng pamilya ang lungsod ng Lipa upang isa-isahin ang mga simbahan ng naturang lungsod upang manalangin at magnilay-nilay tuwing mahal na araw. Ngunit noong nakaraang taon, hindi nagawa ng pamilyang Castillo ang magbisita iglesia dahil sa banta ng COVID-19. Bukod sa bisita iglesia, ano ang maaari nyo imongkahi sa pamilyang Castillo upang gunitain nila ang nalalapit na mahal na araw? Mahusay mga bata. Tama ang inyong mga naging kasagutan. Bukod sa inyong mga minungkahi, narito ang ilan sa mga gawain na maaari nating isagawa ngayong papalapit na ang mahal na araw. Mga bata, paalala, paano nga ba natin maiiwasan ang COVID-19 kapag tayo ay pumunta ng simbahan o kahit sa anong pampublikong lugar? Magaling mga bata, inyong natatandaan ang mga paraan upang maiwasan natin ang COVID-19. Una, ang pagsusuot ng face mask. Ang pagsusuot ng face shield. Siyempre, ang paggamit ng alcohol upang i-disinfect natin ang ating mga kamay o kaya ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon. At siyempre mga bata, huwag niyong kakalimutan ang social distancing. At higit kapag tayo ay nasa mga pampublikong lugar. Narito ang representasyon ng bilang ng mga simbahan ng pamilyang Castillo noong taong 2016 hanggang 2019. Tatalakayin natin mamaya ang bisita iglesia ng pamilyang Castillo para sa ating aralin.
Ngunit ano nga ba mga bata ang inaasahan natin sa araling ito? Sa araling ito, inaasahang pag-aralan ang mga impormasyong makikita sa mga palarawan o grapikong forma na akma sa iyong baitang. Inaasahan ding maunawaan mo ang pictograph gamit ang mga pananda at ilustrasyon sa tulong ng tatak o marka. Ipinakikilala ko sa inyo ang tatlo sa maraming uri ng presentasyon o paraan ng pagpapakita ng impormasyon gamit ang mga larawan. Mula sa mga ito ay huhubugin ng iyong kaisipan upang maunawaan ang mensahe o detalye na nais iparating. Tutulungan kang magawa ito gamit ang mga pananda, tatak o marka, o detalyeng makikita dito. Nakakakuha ka ng mga impormasyon mula sa mga teksto o sa mga pasulat na forma. Maaari rin makakuha ka ng mga impormasyon mula sa pakikinig mula sa mga taong nagsasalita. Kaiba sa mga ito, makakakuha ka rin ng iba't ibang impormasyon mula sa iba't ibang uri ng informational text. Ngunit ano nga ba ang informational text? Ang informational text ay paglalahad ng mga makatotohanang nilalaman o detalye. Layunin nitong magbigay ng impormasyon sa mamabasa tungkol sa paksa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga aklat, talambuhay, at iba pang mga babasahin. Ganon din ang mga infographics at illustrations. Ngunit sa pagkakataong ito, atin munang bibigang pansin ang tungkol sa pictograph. Alam mo ba mga bata ang pictograph? Nakakita ka na ba ng mga ito? Balikan natin mga bata ang representasyon ng bisita iglesia ng pamilyang Castillo. Ito mga bata ang halimbawa ng isang pictograph. Ang pictograph ay isang graph. Ito ay kumakatawan sa isang uri ng sistema ng ugnayan ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng mga larawan. Ang pictograph ay ginagamit upang mas madaling malaman ng mga mamabasa ang nais iparating nito. Tayo na mga bata, isa-isahin natin ang bawat bahagi ng pictograph at talakayin din natin ang bisita iglesia ng pamilyang Castillo. Isa-isahin natin mga bata ang 5 bahagi ng pictograph. Ang unang bahagi ng pictograph na makikita sa itaas na bahagi nito ay tumutukoy sa pamagat o paksa ng pictograph. Sa pictograph na ito, makikita natin na ang pamagat o paksa nito ay ang bisita iglesia ng pamilyang Castillo. Ang ikalawang bahagi naman ng pictograph ay ang an. Batay sa pictograph na ito, ang nilalaman ay ang mga taon ng bisita iglesia ng pamilyang Castillo mula taong 2016 hanggang 2019. Katapat ng nilalaman ay ang ikatlong bahagi ng pictograph na tumutukoy sa bilang o dami. Batay sa pictograph na ito, makikita sa hanay ng bilang o dami ang katumbas na bilang ng simbolo o pananda ng bawat taon. At dumako naman tayo sa ika-4 na bahagi. Ito ay tumutukoy sa simbolo o pananda. At nakasaad sa pictograph na ito, ang ginamit na simbolo ay simbahan. Sapagkat ito ay tumutukoy sa pagbibisita iglesia. Paalala mga bata, ang bawat pictograph ay mayroong kanya-kanyang ginagamit na simbolo o pananda na nakabatay kung tungkol saan ang isinasaad ng pictograph. At ang ika-5 bahagi naman ay ang katumbas na bilang ng bawat simbolo. At muli, batay sa pictograph na ito, ang bawat simbolo ay may katumbas na 2 beses o 2 bilang. Naunawaan niyo ba mga bata ang 5 bahagi ng pictograph? Magaling! Talakayin natin mga bata ang pamilyang Castillo noong 2016. Noong 2016, ang pamilyang Castillo ay may 6 na simbahang napuntahan. Kung mapapansin natin sa ating representasyon, noong 2016, ito ay may 3 simbolo. 1, 2, 3. Paano ito naging 6 na simbahan? Sapagkat ang isang simbolo ay may katumbas na 2 bilang. Tingnan natin mga bata ang paglalarawang ito. Narito ang bilang ng simbahan noong 2016 at ito ay mayroong 3 bilang o 3 dami.
Kung lalagyan natin ng guhit ang bawat simbolo, dahil ang bawat simbolo ay mayroong kaukulang bilang na 2 beses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at bibilangin natin ang kabuuan, ito ay may kabuuang bilang na 6 na beses. Kaya noong 2016, 6 na beses o 6 na simbahan ang napuntahan ng pamilyang Castillo. Bukan naman natin mga bata ang taong 2017. Ito ay mayroong 4 na bilang o dami. Katulad kanina, lalagyan natin ng tig-2 guhit ang bawat simbolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang mga bata ang kabuang bilang na guhit noong 2017? Magaling, 8. Kaya noong 2017, 8 simbahan ang napuntahan ng pamilyang Castillo noong sila ay magbisita iglesia. At panghuli, tingnan naman natin noong 2019. Noong 2019, may kabuuang bilang na 5 ang bilang o dami nito. At lagyan natin ng 2 guhit ang bawat simbolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga bata, ilan ang kabuuang bilang ng simbahan na napuntahan ng pamilyang Castillo noong 2019? Magaling, 10. Paalala mga bata, sa pag-unawa at pagsagot ng pictograph, mahalagang bigyang pansin natin ang simbolo at ang katumbas na bilang nito na makikita sa bandang ibaba ng pictograph upang matukoy natin ang kaukulang bilang na saad ng pictograph. Matapos nating pag-aralan mga bata ang pictograph, uumpisahan na nating unawain ang mga gawain. Bago natin simulan ang ating unang gawain, ihanda nyo muna mga bata ang inyong mga lapis at papel. Huwag kayong mag-alala kung sakaling hindi nyo maabutan, maaari nyo munang pansamantalang ipos o kaya naman inyong balikan ang bahagi ng video na hindi nyo nasubaybayan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang ipakita ang pictograph at 10 segundo sa bawat bilang. Narito ang panuto. Check kung tama ang impormasyon at X naman kung mali ito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang bilang ng mga kamatis na naanin ni Kai. Una, ang pictograph ay tungkol sa mga bayabas na naani ni Kai. Ikalawa, 5 beses o araw nag-ani ng kamatis si Kai. Nawa niya ito noong Linggo, Lunes, Miyerkules, Huwebes at Sabado. 3, 3 kamatis ang naani ni Kai noong Miyerkules dahil 3 piraso ang makikita sa tapat nito. Ika-4, bawat isang kamatis ay katumbas ng 3 piraso nito, ayon sa simbolo sa ibaba. At ika-5, 12 kamatis ang naani ni Kai noong Sabado, dahil 4 times 3 ay 12. Madali lang ba ang ating unang gawain? Tingnan natin kung nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Mga bata, narito ang mga kasagutan para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Una, ang pictograph ay tungkol sa mga bayabas na naani ni Kai. X, tama. Ikalawa, 5 beses o araw, nag-ani ng kamatis si Kai. Ginawa niya ito noong Linggo, Lunes, Miyerkules, Huwebes at Sabado. Check, tama. Ikatlo, 3 kamatis ang naani ni Kai noong Miyerkules dahil 3 piraso ang makikita sa tapat nito. X, tama. Kaapat, bawat isang kamatis ay katumbas ng 3 piraso nito ayon sa simbolo sa ibaba. Ang sagot ay check, magaling. At ika-5, 12 kamatis ang naani ni Kai noong Sabado
Dahil 4 times 3 ay 12. Sagot ay check. Magaling. Mga bata, nakuha niyo ba ang 5 tamang sagot? Magaling! At para naman sa sunod na gawain para sa ating pakikipagpalihan, narito ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Katulad kanina, bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang unawain ang pictograph at 10 segundo upang sagutin ang bawat katanungan. Narito ang panuto. Ibigay ang hinihinging impormasyon ayon sa ipinakikita ng pictograph. Isulat ang sagot sa iyong papel. At ito naman ang bilang ng mga lumahok sa pagtatanim ng puno. Una, bilang ng mga lumahok sa pagtatanim ng puno. Ito ay tumutukoy sa patlang. Ikalawa, ano ang tinutukoy ng bilang 2? Ikatlo, ang petsa kung kailan pinakamarami ang lumahok. Ikaapat, ang katumbas na bilang ng bawat simbolo. At ikalima, ang kabuuang bilang ng lumahok noong ika-13 ng Marso taong 2021. Mga bata, narito naman ang mga kasagutan para sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ang bilang 1 ay tumutukoy sa pamagat o paksa ng pictograph. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa simbolo. Tama. Ikatlo, ang petsa kung kailan pinakamarami ang lumahok. Ang sagot ay tama. Ika-20 ng Marso taong 2021. Ikaapat, ang katumbas na bilang ng bawat puno. Tama. 2 tao. At ikalima, ang kabuuang bilang ng lumahok noong ika-13 ng Marso taong 2021. Magaling. 8 tao. Nakuha ba ninyo mga bata ang 5 tamang sagot? Magaling! At para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 3, muli, bibigyan ko ulit kayo ng 30 segundo upang unawain ang pictograph at 10 segundo upang sagutan ang bawat katanungan. Panuto, unawain ang pictograph, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa papel. Ito naman ang pictograph ng naibentang kaping barako ni Mang Tonyo. Una, ilang araw nagtinda ng kaping barako si Mang Tonyo? Dalawa, anong araw ang may pinakakakaunti ang bumili? Ikatlo, aling araw ang may parehong datos ng bumili? Ikaapat, ilan ang bumili noong Huwebes? At ikalima, anong araw ang pinakamaraming bumili? Ilan ito? At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, narito ang mga kasagutan. Una, ilang araw nagtinda ng kaping barako si Mang Tonyo? Magaling, 6 na araw. Ikalawa, anong araw ang may pinakakaunti ang bumili? Tumpak,
Sabado. Ikatlo, aling araw ang may parehong datos ng bumili? Magaling mga bata, noong araw ng Martes at Biyernes. Ikaapat, ilan ang bumili noong Webes? Tama, 20. At ikalima, anong araw ang pinakamaraming bumili? Ilan ito? Magaling, noong araw ng Miyerkules at 30 ang bumili. Mga bata, inyo bang nakuha ang 5 tamang kasagutan para sa gawain sa pagkatuto bilang 3? Magaling. At para sa inyong huling gawain, sa panahon ngayon, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Kaya isipin kung ilang beses kayo naghuhugas ng kamay sa loob ng isang araw. Gamit ang simbolong ito at ang katumbas na 2 beses o 2 bilang, tukuyin ang bilang ng simbolo na ilalagay niya sa pictograph. Batay sa bilang ng inyong paghuhugas ng kamay sa loob ng isang araw. Tukoy niyo ba mga bata ang bilang ng simbolo na ilalagay sa pictograph batay sa bilang ng paghuhugas ninyo ng kamay? Magaling! Inyong naunawaan ang ating aralin tungkol sa pictograph. At para naman sa inyong pagninilay, unahan ang nawawalang letra ng salita. Sabay-sabay nating basahin mga bata ang talata. Natutuhan ko sa araling ito na ang pictograph ay isang uri ng informational text na gumagamit ng larawan o simbolo upang makapagbigay impormasyon. Mahalagang matutuhan ko ang mga ito upang maunawaan ang mga hindi pa sulat na mensahe na makikita ko sa aking paligid. At bago magtapos ang ating aralin, narito ang ating takdang aralin o gawain bahay. Panuto, unawain ang pictograph. Sagutin ang mga sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Upang magkaroon kayo ng kopya ng gawain ito, maaari niyong picturean ang bahagi ng video ng takdang aralin o di naman kaya inyong screenshot o print screen. At isulat ninyo ang inyong mga sagot sa papel. Narito ang pictograph ng mga paboritong awiting pamasko ng mga mag-aaral. At ito naman ang 5 katanungan na inyong sasagutan. At dito na nagtatapos mga bata ang bagong aralin natin sa MTB. Ako si Teacher Hazel na nagpapaalala sa inyo na huwag kakalimutan ang MTB. M. Mag-aral. T. Talasa. B. Batay. Maraming salamat sa inyo at sa pakiisa sa ating mga gawain. Hanggang sa muli, paalam!